At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bahay ni Tisoy, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nagkasakit ang ama ni Tisoy, kaya nagdesisyon ang ina niya na ibenta na lang muna ang traktura na ginagamit sa pagsasaka. Madaling araw pa lang ay nasa palengke na si Tisoy. Subalit, wala man lang nagtanong sa kanya kung magkano ang benta niya sa traktura. Nilapitan siya ng isang matanda na nagbebenta ng mga maliliit na kahon at wala rin siyang nabenta. Sinabi nang magpalitan sila ng paninda at pumayag din si Tisoy. Pag-uwi niya ay walang dalang pera kundi ang mga maliliit na kahon lamang. Kaya nagalit ang ina at pinagtatapon ang mga kahon at pinalayas. At ilang araw lang ay lumaki na parang maliit na bahay ang isang kahon at doon na pansamantalang natirahan si Tisoy. Samantala, nang mabalita ni Doña Solara na wala ng traktura ni Jose, ay pinuntahan sila at sinabi kay Akag na tatanggalin na silang magsasaka ng lupa nila. Nagpaloko ang anak mo? Anong ibig mong sabihin, Akang? Madaling araw na ay nandoon na siya sa palengke. At nang tanghali na, hindi niya nabenta. May kumausap daw sa kanyang nagbibenta ng mga maliliit na kahon. Wala rin siyang nabenta, kaya nakipagpalitan ng paninda. Ano? Kung ganon, wala na ang traktora ninyo? Opo, Senyora. Sayang nga yung traktura namin Hindi ko sukat akalain na sa tanda ng anak namin maluluko pa siya. Kung ganon, wala na kayong gagamitin sa pagsaka. Sa ngayon, wala pa, Senyora. Wala na pala kayong gagamitin. Kaya tatanggalin ko na kayo bilang magsasaka ng aking lupa. Senyora, huwag naman po sana. Makakabili rin uli kami ng traktura namin. Paano pa kayo makakabili? Sabi mo may sakit yung asawa mo. Gagaling din siya, Senyora. Kaya huwag po naman sana ninyo kaming tanggalin na magsasaka ninyo. Huwag po. Wala na kaming alam na hanap buhay. Kung makakabili pa kayo ng traktura ninyo, saka ko kayo ulit ibabalik. Pero habang wala pa, pasensya na kayo. Sige, aalis na ako. Senyora Solara, sandali lang po. Maawa naman kayo sa amin, Senyora. Anong sabi mo, Akang? Sinabi ni Doña Solara na tatanggalin na tayong magsasaka ng lupa nila. Oo, nagmamakaawa ko na huwag muna. Pero hindi na niya ako pinakinggan. Ano ba naman itong kinahinatnan natin? Bakit hindi ka man lang pinakinggan? Paano na tayo ngayon, Jose? Problema na nga ang pagpapagamot mo. Nawalan pa tayo ng saka at
Sana naman may maawa sa akin. Gusto kong gumaling, Akang. Kaya gumawa ka ng paraan. Oo, Jose. Gagawa ako ng paraan para gumaling ka. Gago ang anak natin. Siya ang dahilan kung bakit tinanggal tayo ni Doña Solara na magsasaka ng lupa niya. Sana maawa ang Diyos sa atin. Sana pagalingin niya ako para ako na mismo ang gagawa ng paraan. Para makabili ulit tayo ng traktora na gagamiting pansaka at hindi tayo magutom. Sana nga, Jose. Sana nga. Kundi, mamamatay tayo sa gutom. Tisoy, ubusin mo yung dinakong pagkain, ha? Pasensya ka na, Mina. Nahihiya na ako sa'yo. Huwag kang mahiya sa akin, Tisoy. Magkasinta naman tayo, ha? Kaya kung ano ang nangyari sa'yo, aalalayan kita. Naku, ano ba naman itong nararamdaman ko? Ha? Teka, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang matamlay ka? Kagabi pang masama ang pakiramdam ko, eh. Pinilit ko lang magluto. Naku, kawawa ka naman. Teka, Oh, ano yung tinitignan mo sa itas ng bubong ng maliit na bahay na ito? may gamot pala na nakasuksok sa bubungan. Hayun, tignan mo. Oo nga. At ang dami palang gamot. Pero, may gamot kaya na para sa nararamdaman ko? Oo, Mina. Ito. Basahin mo. Sa palagay ko, ito ang gamot para dyan sa nararamdaman mo. Oo nga. Ito ang inirereseta ng doktor sa akin kapag nagpapa-check up ako. Sige, Mina. Subukan mo. Para gumaling ka na. Hindi nakadalaw ngayon dito si Mina. Baka lumalang sakit niya. Gutom na ako. Gusto ko na sanang pumasok sa bahay namin, pero galit pa rin ng inay sa nangyari. Ay, gutom na talaga ako. Teka. Ang daming prutas dito sa loob ng bahay-bahayan ko. Pwede kayang kainin ang mga ito? Saan galing ang mga to? Kukuha ako ng isa at susubukan kong kainin. Totoong prutas ito Susubukan ko ang kainin. Naku, ang sarap ng lasa nito Kakaibang sarap. Sa lahat ng prutas na natikman ko, ito ang pinakamasarap ng lasa. Uubusin ko itong kinuha ko. Tapos kukuha pa uli ako. Dadalawin ko si Mina at dadalhan ko siya ng mga prutas at gamot. Mina? Nandiyan ka ba sa loob ng bahay ninyo? Nandito ako, Tisoy. Pumasok ka na. Mina, anong nangyari sa'yo? Ginawa ko, Tisoy. Naku, ang taas ng lagnat mo Kailangan mapacheck up ka sa doktor. Sana. Pero wala akong kasama, eh.
mali sila itay at inay. Kumain ka muna nitong dala kong prutas. Masarap pala ito. Nakuha ko lang doon sa loob ng bahay-bahayan ko. Mukhang masarap nga ang amoy. Parang napakasarap kainin. Saan galing yan? Hindi ko nga alam eh. Ang sarap nung natiknaman ko na. Kaya kumain ka. Sige na, para lumakas ka. O sige, pahingin ng isa. Ito. Ang sarap nga ito. Ito. Isabay mo na itong gamot na nakuha ko doon. Oo, sige. Susubukan ko. Ngayon, iinom ako ng tubig. Tisoy, parang may kuryente akong nararamdaman na pumapasok sa aking buong katawan. Oo nga. Naramdaman ko rin eh. Pero nawala na kaagad. Tisoy, malakas na ang aking pakiramdam. Magaling na ako. Magaling na ako. Ha? Kung ganun, nakagagaling pala ng sakit ang gamot na nakuha ko doon sa bahay-bahayan ko. Akang, bakit hawak mo yan? Palako, anong gagawin mo? Ano pa? Di papalakulin ko yung bahay-bahayan sa tabi ng bahay. Baka pamugara ng ahas. At isa pa, diyan tumitira ang buwisit na tisoy na yun. Baka naman sa gagawin mong yan mabulabog ang ahas at dito pupunta sa bahay. Huwag na. Ay, hindi pupunta sa bahay dahil aabangan kong lumabas. Huwag mo nang galawin yan. Hayaan mo na lang. Hindi ko pwedeng hayaan. Siya ang dahilan kung bakit binawi ni Doña Solara ang sinasaka natin. Kaya sisirain ko na ang bahay-bahayan niya. Delikado gagawin mo, Kang. Huwag na. Hayaan mo lang ako, Jose. Gusto kong lumayas na dito. Ang tisoy na yun. Malas ang tarantado. Nakapagtataka, nang nakainom na ng gamot na yun si Mina, gumaling ka agad sa karamdaman niya. Epektibo ang mga gamot na yun. Pero saan kaya galing ang mga yun? Saan? Pipilisan ko ang pag-uwi sa bahay namin at paiinumin ko kaagad si Itay ng gamot na ito. Susubukan ko kung gagaling din sila. Kailangang maalis na ang bahay na ito dito sa tabi ng bahay namin. Teka, anong ginagawa ni Inay? Ha? Pinapala ko lang bahay-bahayan ko. Inay! Wag! Wag rin yung sirain yan! Wag, Inay! Layo ka rito, Tisay! Layo! Sisirain ko ang bahay-bahayan mong ito. Wag, Inay! Parang awan nyo na. Wag! Wag yung sirain yung bahay-bahayan ko. Hindi po pangkaraniwang bahay po ito. Ay, lumayo ka rito. Baka matamaan kita. Lumayo ka! Hindi po ako lalayo. Sige, kung sisirain ninyo ang bahay-bahayan na ito, isama nyo na ako, Inay. Sige, patayin nyo muna ako. Patayin nyo na rin ako. Tisoy!
Ano? Tinangka ng inay mo na sirain ang bahay-bahayan mo? Oo, Mina. Buti na lang at maagang dating ko. Kundi natuloy ng nasira yun. Galit na galit siya dahil alam niyang ang bahay-bahayan mo ang kapalit ng traktura ninyo. Oo, Mina. Gusto ko sanang magpaliwanag pero hindi ko na sila makausap ng matino. Makita lang ako parang umuusok na ang kanyang ilong sa galit. Huwag mo muna silang kausapin ngayon. Hintayin mo na lang na humupa ang sama ng loob sa'yo. Oo. Pero kailan pa? Baka matatagalan. Nasabi mo na ba sa kanila na may mga tableta na nakakagamot ng sakit sa bahay-bahayan mo? Hindi pa nga eh. At saka hindi pa ako sigurado kung totoo na nakagagamot ang mga tabletang nakukuha ko doon. Anong hindi sigurado na sinasabi mo? Ako nga nagamot ng tableta na ipinainom mo Oo. Pero may pagdududa pa rin ako. Baka hindi tatalab ko ito ang kapangyarihan ng bahay-bahayan. Malilintikan pa ako kay inay. Sa kabila ng nangyari sa akin, nagdududa ka pa rin? Di ba nasabi mo sa akin na sinabi sa iyo ng matanda na nakipagpalitan ng paninda niya ng malilit na kahon na mahiwaga ang mga yun? Oo, Mina. Nagtaka nga ako dahil lumaki yung isa at naging bahay-bahayan nga. Kaya gusto kong masubukan muna sa ibang tao kung nakagagamot nga. At saka ako sasabihin kina itay at inay. Sige, ikaw ang bahala. Pero para sa akin, talagang nakakagamot ang mga tableta na nakukuha mo doon sa bahay-bahayan mo. Ano ba naman to, Mami? Dito pa tayo nasiraan sa madilim na lugar. Oo nga Pati yung driver natin na inususan kong kumuha ng mekaniko. Wala pa rin hanggang ngayon. Anong lugar ba to, Mami? Nasasakupan pa ba ito ng lupain natin? Oo. Malapit ito sa kinatitirakan ng bahay nila Jose. Saan banda dito yung bahay nila, Mami? Hayan o! Oh, tignan mo, Iha. Tignan mo! Ha? Ang alin, Mami? May kumikislap sa tapat ng bahay nila. At may sari-saring kulay. Hayon, tignan mo! Ha? Oo nga, Mami! Ang ganda! Ano kaya kung lumapit tayo dyan? At tignan natin kung ano yan? O sige, halika. Tignan natin kung ano ang napakagandang kumikislap na yan. Halika, Iha. Akang, ano ba yung naririnig ko? Parang may mga nagkukwentuhan sa labas ng bahay. Oo nga. Baka mga kaibigan ni Tisoy, mga yan. Masilip nga. Bubuksan ko itong bintana. Jose! Tingnan mo! Tingnan mo! Dumungaw ka sa bintana. Bakit? Ano ba yan? Ha? Oo nga. Ano ba yan? Parang may malaking bilid dito sa tabi ng bahay. Iba't ibang kulay ang nakikita ko. Akang kumikislap. Saan ba galing ang liwanag na yan? Ha? Saan, Akang? Hindi ko rin alam, Jose. Ang mabuti pa, bumaba tayo at tignan natin mabuti kung bakit nagkaroon ng liwanag.
hanggang ngayon, Mami, hindi ko makalimutan ang pagkamangha ko sa maliit na bahay na yun. Ako rin, Iha. Parang napawi ang pagod ko. Marami na rin pumupunta doon. Namamangha rin sila. Mami, hindi na ba natin nasasakupan ang kinaroroonan ng bahay na yun? Hindi na, Iha. Sakop na yun ng mag-asawang Ose at Akang. Mami, gusto kong masakop na ang kinaroroonan ng bahay na yon. Pero paano, Iha? Talagang hindi natin pag-aari yun. Mami, gusto kong maangkin ang bahay na yon. Kaya gawin mo ang lahat para mapasa atin. Hindi nga pwede, Iha. Pagmamay-ari na nila yon. Ano ka ba? Mami, kung hindi mo kaya, kakausapin ko si Edward. Ha? Makikipagbati ka sa kanya? Di ba matagal na kayong wala ni Edward? Mami, alam kong siya lang ang mahihingian ko ng tulong para maangkin ang bahay na yon. Pero papaano, Iha? Hindi na nga natin nasasakupan ang kinatatayuan ng bahay na yun. Mami, bahala na si Edward na dumiskarte dyan. Sa ayaw sa gusto nila Mang Jose, lalayas sila. Dahil kung hindi, ipapapatay ko sila kay Edward. Oh, Delia! Magtagumpay kaya si Delia sa plano niyang pag-angkin sa maywagang bahay? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bahay ni Tisoy, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.